ang kilala bilang ghost ng kapulisan dahil kahit ang napakatagal na case ay kaya nitong resolbahin na may 200% arrest rate at ito ay walang iba si Song Jin-woo, ang legendary police ng Criminal Case Department. Nagsimula ang chapter na ito sa isang lalaki na kakasimula pa lang magtrabaho bilang pulis na si Lee Si-han. Mula daw nung nagsimula siyang magtrabaho bilang pulis, palagi niyang naririnig ang isang rumors. Isang detective na kilala bilang Ghost sa Central Police Violent Crime Department. Ito ay dahil nahuhuli ang mga kriminal na galing sa unsolved criminal investigation o ang tinatawag na cold cases. At ang detective na ito ay mayroong 200% arrest rate, lampas pa sa perfect mga lods. Kaya lahat ng kasuklam-suklam na kriminal ay naging isang maamong tupa sa harap ng Ghost. At ang rumors na ito ay naging legend sa mga kapulisan at mayroon ding rumors na hindi nito tinanggap ang promotion dahil fully devoted ito sa kanyang trabaho. May isang lumapit na kasamahang pulis at binigyan siya ng kape. Wika ni Lee Si-han, nilipat daw siya ng chief department at ang makakasama daw niya sa trabaho ay si Mr. Song. Ngunit nalaman niyang si Mr. Song ay ang ghost detective. Kaya't dito'y napaubo siya at tumalsik sa kanyang mukha ang kape na ininom niya at sinabi ng isang pulis na ang kape na ibinigay niya ay hindi para sa isang baguhan kundi para kay Mr. Song. And speaking of the devil, si Mr. Song na tinaguri ang Central Police Ghost ay dumating na at hinanap kung nasaan ng kanyang newbie dahil tuturuan daw niya ito. Napangiti ang baguhan dahil hindi daw galit si Jin-woo na ininom niya ang kape nito at tinanong kung anong gagawin nila sa araw na ito. Wika ni Jin-woo sa isang baguhan, bakit daw ito gustong maging pulis? Sagot ni Lee Si-han, gusto daw niyang hulihin ng mga bad guys. Kaya tugon ng ating bida, yan daw ang gagawin nila sa araw na ito. Lumipas ang ilang araw, hindi kinaya ng baguhan ang mga trabaho dahil buong araw sila nanghuhuli ng mga kriminal kaya palagi na lamang itong natutulog during duty hours. Naisip ni Jin-woo na magaling manghuli ng kriminal ang baguhan kaya worth it daw ang mga itinuro niya. Tugon naman ni Igris na siya na lamang ang gagawa sa mga mental task na gawain ng kanyang king. Napansin ni Jin-woo ang isang babae na sinasabi nitong hindi daw nag-commit ng suicide ang kanyang best friend. Ipinakita ng babae ang text message ng kanyang kaibigan bago ito namatay at hindi daw ito ang mga mensahe na nag-commit ng suicide pagkatapos ng 3 hours. Lumapit si Jin-woo upang matingnan ang file ng kaso. Nabasa ng ating bida ang file at napag-alaman niyang isang babaeng nakita sa bathtub na wala ng buhay dahil sa malaking sugat nito sa pulso kaya nagresulta sa excessive blood loss. Ang kutsilyo na ginamit ay nahanap sa loob ng bathroom at ang fingerprint na nahanap sa crime scene ay sa biktima mismo. Subalit ang biktima ay mayroong napakamasayahing personality kaya naisip ni Jin-woo na siguro nakaranas ang biktima ng matinding depresyon. Wika ni Jin-woo, wala namang kakaiba sa file, tama naman lahat. Subalit titingnan pa rin niya ito. Nagpakilala ang ating bida na siya si Detective Song Jin-woo at gusto niyang makausap sa pribadong lugar ang babae. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan pumunta si Jin-woo sa crime scene gamit ang teleportation. Pumasok si Jin-woo sa bathtub at dito'y nakita niya ang mga naiwang labi ng babae. Naisip ni Jin-woo na nagawa niyang ma-extract noon ng isang corpse na matagal nang patay kaya susubukan niya itong muli. And I guess ang Kamish corpse ang ibig niyang sabihin. Binigkas ni Jin-woo ang salitang arise at dito'y nagawa niyang ma-extract ang naiwang dugo ng babae sa bathtub. Nalaman ni Jin-woo na nag-suicide talaga ang babae kung kaya't tinanong niya ito kung ano ang rason bakit pinatay nito ang kanyang sarili. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan pinuntahan ni Jin-woo ang tatay ng biktima. Nagpakilala si Jin-woo na siya ay isang pulis from Police Station Violence Crime Department at mayroon siyang mga katanungan patungkol sa kaso ng anak nito. Kaya hihingin niya ang oras nito upang makausap ng saglit. Binuksan ng lalaki ang pintuan at sobra itong nag-aalala sa case ng kanyang anak kung mayroon na bang resulta. Wika ni Jin-woo, as of now wala pa silang nakita ngunit mayroon siyang mga katanungan patungkol sa anak nito kaya inaanyayaan niya itong sumama sa kanya. Lumipat ang eksena sa coffee shop kung saan dito dinala ni Jin-woo ang ama ng biktima. Tinanong niya ito kung anong klaseng estudyante si Miss So-yen at kung mayroon ba itong kilala na may galit sa kanyang anak. Wika ng ama, ang kanyang anak ay isang mabait na bata at hindi ito gumagawa ng mga bagay na magdulot ng hate sa iba. Umiyak ang ama ng biktima dahil hanggang ngayon hindi pa rin siya makapaniwala na nag-commit ng suicide ang kanyang anak. Kaya't dito'y tinanong ni Jin-woo sa ama na siguradong mahal na mahal niya ang batang ito.
Wika ng ama, mahal niya talaga ang kanyang anak na babae kahit hindi niya ito tunay na anak. Uminsan tinuturing niya itong more than real daughter. May na-discover si Jinwoo na isang audio file sa gamit ng biktima. Kaya tinorn on niya ito upang marinig ng ama. Nagulat ng lalaki dahil nalaman niya sa audio file ang biktima ay nagsasuffer ng horrible abuse sa kanyang adoptive father mula noong bata pa ito. Sinubukan itong lumayo, subalit ang kanyang adoptive father ay patuloy pa rin nagsisend ng mga mensahe kagaya ng I miss you and I love you. Kaya nag-end up ang babae na piliin na lamang ang mamatay. Naging seryoso ang lalaki at tinanong kung anong rason kung bakit siya dinala dito. At kung may balak daw itong hulihin siya, kailangan pa daw nitong tumawag ng ilang police officer para mapusasan siya. Wika ni Jinwoo, bibigyan daw niya ito ng dalawang choices. Una, aamin ito sa kanyang kasalanan at susuko sa kapulisan. Pangalawa, kung hindi daw ito aamin sa kasalanan ay pagbabayaran niya ito ng napakalaking halaga. Sagot ng lalaki kung magkano ang kanyang babayaran. Nanlisik ang mga mata ni Jinwoo at sinabing ang lugar daw na ito ay hindi ang mundo kung saan siya orihinal nakatira. Nasa ibang mundo sila ngayon. Ito daw ang lupain kung saan hindi makakaapak ang hindi niya bibigyan ng permiso. Ito daw ang teritoryo ng Eternal Rest, ang lugar kung saan ang kaharap niya ngayon ay dito na magpapahinga habang buhay. Hindi makapaniwala ang lalaki na ang paligid kanina na punong-puno ng ilaw at liwanag bigla na lamang nagdilim. Natakot ang lalaki at nagtanong kung sino ang kaharap niya. Isa lang daw itong ilusyon o panaginip. Kaya't dito'y hindi napigilan ng lalaki ang kanyang sarili na tumakbo upang tumakas. Tinapos ni Jinwoo ang lalaki gamit ang Shadow Soldier at lubos nagpapasalamat ang babae sa kanyang king. Tinanong ni Jinwoo ang babae kung mayroon pa itong kailangan at gustong kahilingan sa huling pagkakataon. Ibinigay ni Jinwoo ang gift ng babae para sa matalik nitong kaibigan. Nakita nito ang isang basong gift na may nakalagay Happy Birthday, kaya napaiyak na lamang ang babae. Sinabi ni Jinwoo habang paalis na ito kung hindi daw sana naka-receive ng message ang biktima galing sa adoptive father, masaya sana ang dalawa na magdidiwang ng birthday party. Sobrang ganda talaga ng 6i Gojo t-shirt design natin mga lods at sobrang dami nang nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa restaurant at dito'y sinabi ni Jinwoo na gusto niyang mag-propose ng kasal kay Jin-ah. Kaya nagulat si Jinwoo sa pinagsasabi ng kanyang kaibigan dahil seryoso daw ito ngayon at ipinakita pa ang kanyang engagement ring kung magugustuhan kaya ni Jin-ah ang ring na binili niya. Wika ni Jinwoo, wala siyang alam sa mga bagay patungkol dyan. Tugon ni Jinwoo, ayos lang naman dahil nakahanda siya sa anumang bagay na ibibigay niyang gift para kay Jin-ah. Dagdag pa nito na nagtayo daw siya ng building gamit ang lupa ng kanyang kumpanya. At kapag makatapos na si Jin-ah ng kanyang medical school, gagawan daw niya ito ng sariling hospital. At dito'y naisip ni Jinwoo kung ang building ba na ito ay nagkakahalaga ng 30 billion won. Nagulat si Jinwoo kung paano nalaman ni Jinwoo ang presyo at naalala ng ating bida nung inoffer sa kanya ni Jinwoo upang magtayo sila ng building para sa kanilang guild. Wika ng ating bida, hindi naman kailangan ibigay ni Jinwoo ang lahat dahil isa naman itong magaling at mabait na lalaki. Ang gagawin lamang nito ay magpapakatotoo. Napaiyak si Jinwoo sa mga motivational words ng ating bida kaya gusto niya itong yakapin. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa bahay ni Jinwoo at dito'y ipinakita ang isang cute na bata na anak ng ating bida at isang napakagandang babae na si Cha Hae-in. Wika ni Cha Hae-in habang daladala niya ang cute nilang anak, bakit daw lumabas itong si Jinwoo para uminom na hindi naman ito nalalasing. Sagot ng ating bida na mayroon daw sasabihin sa kanya si Jinwoo kaya sinamahan niya na lamang ito. Kinuha ni Jinwoo ang kanyang anak at napansin niyang palaging napaka-energetic daw ni Soho. Tugon naman ni Cha Hae-in, mahaba daw ang tulog nito kanina. Nagtaka si Jinwoo kung ano ang nangyayari kay Igris at Billion. Nag-aaway ang dalawa kung sino ang magtuturo sa kanila ng sword skills sa young lord na si Song Soho. Wika ni Cha Hae-in na dapat uuwi talaga ng maaga si Jinwoo hanggang sa makalakad na si Song Soho since nahihirapan siyang makipag-deal sa anak nila.
Lumipat ang eksena kung saan ipinatawag si Jinwoo sa chief officer ng kapulisan. Narinig daw nito na palagi daw nangingialam itong si Jinwoo sa ibang kaso. Kaya nakikiusap siyang huwag itong gumawa ng ibang bagay na ika-hate ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. At ito pala ay si Woo Jin-chul na siyang chief ng mga kapulisan. At tinawag ang ating bida na si Hunter Song Jin-woo. Uwi ka ng ating bida, hindi na siya isang hunter. Ngunit komportable pa rin si Jin-chul na tawagin si Jinwoo na isang hunter. Dagdag pa ni Jin-chul na nabalitaan daw niyang biglang nawala ang ama ng biktima na nag-commit ng suicide. Kaya tinanong niya kung may alam ba si Jinwoo patungkol dito. Wika ng ating bida, wala siyang alam patungkol dito. Dagdag pa ni Jin-chul, coincidentally daw, nag-error ang CCTV sa lugar ng suspect kung saan huli itong lumabas sa kanilang bahay. Sagot ng ating bida, oo nga no, napaka-coincidence. Wika ni Jin-chul, kung ano man ang ginagawa ni Jinwoo, wala na siyang pake. However, hindi ito ang dahilan kung bakit niya ito ipinatawag. Ibinigay ni Jin-chul ang papel at sinabing si President Go Geun-hye ay nasa critical na kondisyon, kung kaya nagulat ang ating bida. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa hospital. Muling pinuntahan ni Jinwoo si Go Geun-hye. Napansin ni Go Geun-hye ang pagdating ni Jinwoo, kaya masaya ang matanda nang muli niyang nakitang binatilyo dahil gusto talaga niya itong makita bago siya magpapaalam. Muling inoffer ni Jinwoo ang Holy Water of Life upang pagalingin si Go Geun-hye. Ngunit hindi ito tinanggap ng matanda dahil sapat na sa kanya ang binigay nitong 10 years na muling madagdagan ng kanyang buhay at nagawa na niya ang lahat. Mayroong favor si Go Geun-hye, gusto niyang ipakita sa kanya ni Jinwoo ang mundo na nawala sa kanyang isipan. Gusto lang niyang malaman kung ano ang kanyang kahalagahan sa nakaraan. Sagot ng ating bida, ito daw yung memories na hindi gustong balikan ni Go Geun-hye. Wika ng matanda, ayos lang, dahil gusto lang niyang balikan ang mga alaala na nawala sa kanya. Hinawakan ni Jinwoo ang kamay ni Go Geun-hye at ipinakita nito ang nakaraan kung saan una silang nagkakilala nung naging S-rank hunter si Song Jin-woo. Habang unti-unting tumigas ang kamay ng matanda nang nakita niya ang mga alaalang ito. Napakamot sa dibdib si Go Geun-hye nung nakita niya kung paano niya kinalaban ng Ice Monarch at napaiyak si Jinwoo nung namatay siya sa nakaraan. Napaluha si Go Geun-hye habang naalala niya ang lahat at hinawakan niya ang kamay ni Jinwoo dahil lubos siyang nagpapasalamat at masaya siyang makita ang isang batang bayani katulad ni Jinwoo. Sinabi ng matanda, kahit magiging isa siyang malamig na bangkay, patuloy na mananatili sa kanyang isipan ang honor na ito. Naging zero ang heartbeat rate ng matanda, kaya nag-say rest and peace ang ating bida, habang masaya siyang pinupunasan ng luha ni Go Geun-hye. Umalis na si Jinwoo sa hospital at tumawag si Cha Hae-in sa kanya dahil ang kanilang anak daw ay lumilipad. Naguguluhan si Jinwoo dahil instead na unang matututunan ng isang bata ay ang paglalakad, bakit lumilipad ang kanyang anak? Kaya sinabi niya kay Cha Hae-in na huwag itong magalala dahil tuturuan niyang lumipad si Song So-ho step by step sa halip na maglakad ng step by step. At dito ay pinakitang nagtatalo na naman itong si Igris at Bilyon. Dahil wika ni Bilyon, since lumilipad daw ang kanilang young lord, dapat nila itong turuan ng aerial combat. Tugon naman ni Igris, ano bang pinagsasabi mo? Dahil lumilipad daw ang kanilang young lord, ibig sabihin nito gusto daw itong magpiloto in the future. Habang si Cha Hae-in umiiyak dahil gusto niyang umuwi na si Jinwoo ng maaga. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!